Dali niyo ako sa ospital. Boss, hindi O kaya pwede. maghanap kayo ng doktor. Ayoko pang mamatay! Alberto! Dali, babas, Alberto! Alberto! Wala akong babala pabulong sa bilangguan! Anong gagawin niyo? Alberto! Alberto! Ano, sasama ka ba hindi? Tara na, dali! Baby! 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 Doon sa kabila, tulungan mo ako. Doon sa kabila, ayoko mapapatay. Doon sa kabila, tulungan mo ako. Daddy! Ano nangyari? Daddy! Tulungan si Daddy! Daddy, buhatin Security! niyo! Magpatawag yung doktor! Bilis! Daddy! Excuse me, ma'am. Dito si Mami dinala sa ospital! Banawat ayon kung saan dinala ang tatlo sa mga naunang amo si Jeffrey na Vice President Salgado, ang mag-asawang Lucinda at Nestor Adorable. Panalo ka na. Nahuli na siya. Hindi na siya makakawala. Ano ba ba ang gusto mo? Kailangan pagbayaran niya ang lahat ng mga kasalanan niya. Leandro, bago ka naging presidente, anak mo si Alberto. Pati ba naman yun, nakalimutan mo na rin? Para mo nang awa, bisitahin mo ang anak mo. Sigurado kung hihingi siya ng tawad sa iyo. Kung talagang gusto niyang humingi ng tawad sa akin, dapat nagpasabi sana siya sa iyo. Papabayaan mong makulong ang anak mo sa munting lupa? Wala pa tayo sa Malacanang. Nahatulan na siya ng batas. Itutuloy lang ito. But for humanitarian reason, mananatili siya sa ospital hanggat hindi siya gumagaling ng lubusan. Pero kapag sinabi ng doktor na talagang magaling na siya, ililipat siya sa munting lupa. Makuiwanan ng Lucinda! Makukuhay mo siya! Lucinda! Kailangan po kayo, Mr. Adorable, please. Maraming dugo ang nawala sa kanya, kaya tumigil ang tibok ng puso niya. Mabubuhay pa ho siya! Oo, Lucinda! gagawin namin ang lahat. Kaya huminahon po kayo, please. Mr. Adorable. Lucinda! Sir, sabi niyo po pwede dyan. Ilan na balik ko lang. Pakialam ba? Lucinda, hindi ka pwede mamatay. Lucinda, mahal kita. Alberto. Mami, ano sorry. Mami, gawin mo lahat ng magagawa mo para hindi nila ako ilipat sa kulungan. Doc, kumusta yung kapatid ko? Well, he's doing fine. Bukas baka pwede na natin siyang ilipat sa klinik ng Muntinlupa. My brother really needs extensive medical attention na hindi may bibigay sa klinika ng Muntinlupa. Well, isa siyang takas at isa siyang kriminal, Miss Montemayor. But don't forget, he's also the presidential son. Akala ko namatay ka na, Alicia. Mabuti lang ako nabaril kesa kayo. Ano ka ba naman, Alicia? Pati ba naman sa barilan, magpapakamartir ka? Buhay ako, di ba? Yun ang mahalaga. Where's Mommy? Darating na siya, anak. Unahin lang yung tita Lucinda mo. Ano nga pala nangyari kay Lucinda? Alam mo, patay na yung bata sa sinapupunan ni Lucinda. Huh? Kawawa naman. At saka sabi nila, hindi na rin daw humihinga si Lucinda. Gumawa
ayaw tayong tigilan ng tadhana o ng kapalaran, una ang anak mo. Magulang mo. Pagkatapos ang anak mo. Tapos ngayon si Doris. Bakit ganito? Lola, wala na rin po sila. Matatahimik na naman tayo. Habang merong Montemayor na nakatayo, isa-isang malalaglag ang mga balyente. Pero tandaan mo to, uunahan ko sila. Sige, Lola. Hindi ko muna itutuloy yung balak ko pupunta Australia. Marami pa kailangan gawin dito. Hindi sana kasama si Rosa Camila sa mga dahilan ng hindi mo pagtungo sa Australia. Lola, palagi naman ho kasama si Rosa Camila sa plano ko eh. Ingat, ha? Ingat. Pakialala yan. Kailangan. Ma, bakit naman kasi kailangan mo nang lumabas ng ospital? Kailangan po mong pagaling. Gagaling ako dito. Mas tahimik dito. At doon pwede pumasok ang mga press. Isa, maganda kumain yun. Ingat. Ma, si Daddy nga pala, bumagsak kagabi sa Arlege. Gusto mo bang bisitahin? Hindi nga ako nakikipagkita sa kanya noon ngayon pa. Ma, nag-aalala rin na naman si Daddy sa nangyari sa inyo eh. Kasalanan naman to ng anak niya, no? Sa palagay niyo ba makakapasok pa yun ng Malacanang ngayon nandun na si Ernestina? Aba, bakit hindi? Kaya naman akong ipasok ni Ate Amanda. Kaya kung sa kaya, pero hindi ako sasama. Rosa Camila, kung gusto mo makipagkita sa daddy mo, hindi kita pipigilan. Pero huwag mong asahang sasama ako sa'yo. Una na po kami, Madam Vice President Salgado. Maraming salamat. Salamat, Senador. Madam Vice President, alis na po kami. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, Madam Senator. We'll go ahead, Vice President. Thank you very much. Salamat din. Ay, Lola. Carlito, nariyan ang labi ni Doris. Pakisabi lang sa kanila, hindi ko pa kayang bumaba. Pasensya na lang sila. Hindi at kaya niyo mag-receive ng mga senator visitors. Carlito, hindi ko naman mapipigilan sila na dumalaw sa akin kung gusto nila. Dalo lang ba talaga sa nila? Well, to tell you quite frankly, they are here upon my request. Kailangan nating malaman kung gaano kalalim ang partisipasyon ng pamilya Montemayor sa naganap na hostage. Bukod kay Phoebe, sino-sino pang involved? Lola, hindi mo naniniwala na ilang dahilan eh. Pag-iiganti pa rin ba nasa isip niyo? Dahil may kailangang magbayad. Kung maasa kayo may katahimikan pa, hindi mangyayari yun. Eh kung kayo nga ayaw nyo tumahimik eh. Sandali lang ho, ma'am. Ma'am, excuse po. Andyan po si Rosa Camila Montemayor. Sandali lang ho ah. Excuse me. Pasensya na kayo, pero hindi ko kayo pwedeng papasukin. May bilin kasi si Lola eh. Hindi pwedeng pumasok ang kahit sino Montemayor dito sa burol ni Tita Doris. Pasensya na rin, hindi ko kasi alam. Condolence nga pala, Goda. Iwan ko na lang yung bulak. Kukuha ko na lang. Condolence. Yun lang naman ang makukuha namin sa inyo, di ba? Puro pakikiramay. Carlito, kung mag-uusap kayo ni Rosa Camila, pwede sa labas na lang. Excuse me. Tumbalak na ko. Pakipasok. Rosa Camila, pasensya ka na. Hindi ko rin alam eh. Okay lang, naiintindihan ako.
Dagdag na naman to sa problema natin. Mabuti na lang, kakasal na kayo ni Rafael. Matutuloy po ba? Saan na nga pala siya? Kanina pa nga siya wala Nasa ospital. Binabantayan si Lucinda. Ligtas na ba siya, miss? Sino sa kanilang dalawa? I mean, silang pareho? Ligtas na ba? Opo, pero kailangan po nilang maobserbahan. Paano? Doon muna ako sa labas. Sige, sir. Nurse? Sir? Kapag pumasok uli yun, huwag mo na papasukin siguro. Sige po. Salamat. Nestor, sino po usap mo? Wala. Yung attendant natin. Kasi may nagpupumilit pumasok eh. Sino? Si Rosa Camila? Ay, hindi. Yung mga press. Nakakabwisit nga eh. Sabi ko, una nila papasokin. Sige na. Tulog ka na. Magsisimula na ngayon ang investigasyon ng Senado sa nangyaring hostage crisis na kinasangkutan ng una at ikalawang pamilya ng bansa. Nasa pangangalaga na rin ng pulisya ang nahuling si Alberto Montemayor at kasalukuyan nagpapagaling ang mga hostages niya na sina Vice President Salgado, Alicia Salvacion, mag-asawang Nestor at Lucinda Adorable. Samantala, nakaburol na rin ang labi ni Doris Valiente na kapatid ng napaslang na si Congressman Valiente at pinaghahanap na rin ngayon ng pulisya ang mga nakatakas na kasamahan ni Alberto Montemayor na sina Phoebe Valiente at NBI Bernardo Cruz. May naghahanap po sa inyo, mga pulis. Pasok po kayo. Magandang umaga po, Mr. Luxin, Mrs. Luxin. Ipagpamanhin niyo na po, magtatanong lang po kami. Tungkol saan? Tungkol po kay Mr. Alberto Montemayor. Mali yata ang bahay na pinasukan nyo, ah. Doon nyo siya hanapin, sa Malacanang. Nandun ang mga Montemayor. May report po kasi sa amin na bago nangyari ang hostage, nakita po ito sa vicinity niyo si Mr. Montemayor. Dito? Sa bahay namin? Baka anong gagawin niya rito? Actually, sabi sa akin ng katulong ko na may isang lalaki nagpupunta rito pag wala ko. Isang lalaking sumasagot sa pangalang Alberto Montemayor. Pero hindi akong binibisita niya, kundi ang kapatid niyang si Amanda Montemayor na nasa Malacanang na rin. He said that? Why, that rotten scoundrel, magbabayad siya. Tawagan kita ulit, Mami. Saan kayo pupunta? Pupuntahan namin si Alberto sa ospital. Huwag mo sabihin gusto mo sumama. Kausap ko si Mami ngayon lang. Sinumbong daw ako ni Tito Tomas na ipagkita ko kay Alberto nung eleksyon. Hindi nga ba? At bakit? Kayo hindi? Pwede ba, Ernestina, kailangan natin magtulungan para kay Daddy? Si Daddy tutulungan ko, pero ikaw hindi. Kaaway ka hanggang sa huli. Malay ko naman, kung talagang pinahuli mo si Alberto para hindi siya pumiyok, nakakuntsaba ka pala sa mga nangyayari. Ernestina, nandito na tayo sa Malacanang. Pwede ba tigilan na natin itong away natin? Ikaw lang naman nakikisiksik dito eh. Di ikaw umalis. Kagaya ng sinabi ko noon, mananatili yon hanggang ngayon. Ni isa sa mga pamilya sa labas ni Daddy, hindi makikinabang pag presidente na siya. Hindi kayo, hindi sina Alicia, kami lang. Amanda, ang tagal ako naghintay sa'yo. Akala ko naduwag ka na sa akin. Bakit naman ako maduduwag sa inyo? Ang lagay, naghahanda lang naman ako. Siya nga pala, sa debate mamaya, baka bigla akong madulas sa mga sasabihin ko. Pati laban sa'yo. Kung ako sa inyo, wag na kayong pumunta doon. Magsasayang lang kayo ng oras ninyo. Says who? Says me. Madulasin pala kayo?
Pareho tayo eh. Gusto mo maglabasan tayo ng baho? Sige, dare me. Sasabihin ko sa kanila kung ilang persyento ng campaign funds mo ang nanggaling kay Alberto. Kung ako sa inyo, mag-date na lang kayo ni Mami. Para naman magkaroon ng konting excitement ulit ang buhay ninyo. Tuwa naman to. Ayoko papasukin dyan sa hospital room ni Lucina. Ikaw naman, ayokong papasukin dyan sa burol sa bahay ni Carlito. Rafael, after 2 weeks, ikakasal na tayo. Then what? Magkaiba pa rin ang hinahabol natin. Pinalaya na ako ni Carlito. Ikaw ba pinalaya mo na si Ate Lucinda? Rafael, hindi naman yata pwedeng ganito tayo habang buhay. Pabago ba yung desisyon natin, depende kay Ate Lucinda. Ako, mahal kita. Mahal ko rin si Carlito. Ikaw, mahal mo rin si Ate Lucinda, mahal mo rin ako. Pero napagdesisyonan natin na itutuloy natin ang kasal. Ngayon ba nagbabago na naman ang isip mo? Naawa na ako kay Lucinda. Tsaka sa nangyari sa anak nila. Rafael, hindi naman naawa yun eh. Pagmamahal yan. Sige, magpapaalam na lang ako kay Lucinda. Teka lang, may sasabihin ako sa'yo. Magpagaling ka na muna, Alberto. Huwag ka na mag-iisip ng kung ano-ano pa. Paano ako gagaling, Mami? Kung alam kong pag maayos na ako sa Muntinlupa na naman ang bagsak ko. Ay, lilipat ka doon, oo, pero hindi ka magtatagal. Sayang ang power ng daddy mo to grant presidential pardon, di ba? Pilitin mo si Daddy ibigay sa akin yun. Humingi ka na ng tawad sa kanya. Ito na lang ang alas mo. Mami, habang hindi pa nakahuli mga kasama ko, marami pa rin akong wala. Wala na sila. Iniwanan ka na. At kung mag-iisip ka na makakawala ka pa ulit dito, para ka nilang nagpakamatay. Kaya tanggapin mo na ang daddy mo lang ang makakatulong sa'yo, anak. Rafael, huwag ka sanang magagalit. Pero napag-isipan ko na mas ikabubuti siguro kung pagpaliban muna natin yung araw ng kasal natin. Kung